Sa gitna ng bayan ng San Leonardo, Nueva Ecija, nakatayo ang isang makasaysayang simbahan. Ang mga pader nito ay tahimik na saksi ng digmaan, pananampalataya at katatagan ng komunidad. Itinatag noong 1896, ang St. Bartolome de Apostol Parish Church ay isa sa pinakamatandang estruktura sa bayan. Noon, ang San Leonardo ay kilala pa bilang Manikling. Noong World War II, sinakop ng mga Hapones ang maraming bahagi ng Pilipinas mula 1942 hanggang 1945. Kabilang dito ang Nueva Ecija kung saan maraming bayan ang nakaranas ng takot at kaguluhan. Sa panahong iyon, naging mahalaga ang simbahan bilang lugar ng pagdarasal, pag-asa at pagkakaisa. Naniniwala noon ang maraming residente na pinoprotektahan ng simbahan at ng imahe ni San Bartolome ang kanilang bayan. Ayon sa mga kwento ng matatanda, inilagay pa ang orihinal na imahe ng santo sa entrada ng simbahan. Para sa kanila, ito ay simbolikong panangga laban sa karahasan ng digmaan. Ano po ang alam ninyo tungkol sa kasaysayan ng San Leonardo noong panahon ng World War II? Bale, ang alam ko po dito is ginamit tong lugar na to nung World War II against sa mga Japanese or sa Hapones. Ano po ang kalagahan ng St. Bartolome Church sa komunidad noon? Naging lugar po ito ng pagdarasal at pag-asa ng taong bayan noong panahon ng digmaan. May mga kwento po ba tungkol sa imahe ni San Bartolome noong digmaan? Sabi-sabi po ng mga matatanda noon na nilagay yung imahe sa entrada ng simbahan bilang protection ng bayan. Bakit mahalagang malaman ng kabataan ngayon ang kasaysayan ng simbahan? It is very important po kasi for them to recognize their community, tapos yung mga pinagdaanan ng mga sinaunang tao dito na syempre kung wala yung history na yon is wala sila or wala tong historical place na to. Tulad ng ibang simbahan sa Nueva Ecija, nagsilbi rin itong kanlungan ng mga residente noong panahon ng digmaan. Dito nagtitipon ng mga tao upang manalangin para sa kaligtasan ng kanilang pamilya at komunidad. Habang nagaganap ang pananakop, naging aktibo rin sa Nueva Ecija ang mga gerilyong Nova Ecijano at ang hukbalahap na lumalaban sa mga Hapones. Sa gitna ng mga labanang ito, nananatiling sentro ng komunidad ang simbahan. Noong 1945, naganap ang Battle of San Leonardo. Mula Enero hanggang Abril ng taong iyon, nabawi ng pinagsanib na puwersa ng Amerikano at Philippine Commonwealth Army ang bayan mula sa mga Hapones. Ang lugar sa paligid ng simbahan ay naging bahagi ng mahalagang ito ng paglaya ng bayan. Para sa kabataan ngayon, ang mga ganitong kwento ang nagpapaalala kung saan nagsimula ang ating bayan. Dahil minsan ang kasaysayan ay hindi lang nasa aklat, kundi nasa mga lugar din na patuloy na nakatayo hanggang ngayon.